Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1417-23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa panahong ito, bukod sa pakikinig sa paliwanag ng City Governor ng Mount Hill City tungkol sa Marshall daw, ginugugol ni Alvin ang natitirang oras sa paglilinang mag-isa sa kanyang silid. Natural, siya ay nilinang sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Wala siyang sinayang kahit isang segundo. Ang dapat banggitin ay lumipat din si Loki sa City Governor ng mansyon ng Mount Hill City. Noong bagong lipat si Loki, sabik na si Lex na magdulot ng gulo. Sinubukan niyang lumikha ng salungatan sa pagitan nina Alvin at Loki, hinikayat silang lumaban para makita kung sino ang mas angkop na maging mahusay na kapatid na senior. Gayunpaman, ang kanyang plano ay mabilis na napigilan dahil sa panghihimasok ng City Governor ng Mount Hill City. Si Loki ang pinakamatanda sa inyong lahat. Higit pa rito, siya rin ang unang sumunod sa akin sa tabi ko. Sa teoryang, siya dapat ang dakilang kapatid na senior. Sinabi ng City Governor ng Mount Hill City na dahil nag-aalala siyang matatalo si Loki ni Alvin at hindi na makakabangon muli pagkatapos ng pagkahulog. Sinundan siya ni Loki sa loob ng maraming taon kaya, natural, alam na alam niya ang kanyang karakter. Siya ay ligaw, matigas ang ulo, at mapagmataas sa kanyang mga kasamahan. Minsan, ang pagtayo sa tuktok ay hindi naman isang magandang bagay. Kung ang isa ay mahulog mula sa napakataas na taas, ang mga buto ng isa ay maaaring ganap na mabali. Nag-aalala siya na si Loki ay matatalo ni Alvin dahil nalaman din niya na pinatay ni Alvin ang isang martial cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage mula sa Zing Clan. Bagamat nagawang pigilan ito ng City Governor ng Mount Hill City, nakuha pa rin ni Loki ang ilang mga pahiwatig. Alvin. Matapos matuklasan ni Loki na sadyang pinigilan siya ng kanyang Panginoon na magkaroon ng kapareha na si Alvin at kinausap pa siya ng personal tungkol dito, ang kanyang pagmamataas ay nakatanggap ng matinding suntok. Dahil dito, diretso siyang pumunta at hanapin si Alvin. Senior Brother Loki, may maitutulong ba ako sa iyo? Nang lumabas si Alvin pagkatapos buksan ang pinto ng kanyang silid, nakita niya si Loki na nakatayo doon na may seryosong ekspresyon. Natarante siya agad. Hindi niya sinaktan si Loki, di ba? Alvin, alam kong pinuntahan ka ni Master at sinabihan kang huwag makipag-away sa akin. Dahil dito, gusto kitang hamanin at patunayan na ang aking titulo bilang dakilang kapatid na senior ay hindi walang kabuluhan. Same time na inihayag ni Loki. Noong una, nang makilala niya si Alvin, hindi man lang siya pumasok sa kanyang mga mata. Kamakailan lamang niya nalaman na talagang natalo ni Alvin si Arnold sa isang suntok lamang. Bukod dito, ang kanyang amo kahit na hindi siya katapat ni Alvin kahit na nakalusot na siya sa Paramount Mortal Shedding Stage. Ito ay lubos na ikinagalit niya. Ang kabilang partido ay isa lamang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage, at isa na siyang martial cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage. Ano ang naging batayan ng kanilang paghahambing? Naturally, hindi alam ni Loki na nakapasok na si Alvin sa Mastery Mortal Shedding Stage. Kahit na alam niya, hindi niya ito kayang tanggapin. Senior Brother Loki, may mali ka bang naintindihan? Hindi dumating si teacher at kinausap ako. Ako ang umamin na mas mababa ako sa iyo. Ngumiti si Alvin ng mapait. Natural, hindi niya isisiwalat ang mga bagay na sinabi sa kanya ng City Gobernador ng Mount Hill City nang dumating siya para hanapin siya. Bagamat hindi siya gaanong nakikipag-ugnayan kay Loki, masasabi niyang siya ay isang mapagmataas na tao, at maaaring hindi niya matiis ang dagok ng pagkatalo nito. Sa opinyon ni Loki, isa lamang siyang martial cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage kung tutuusin. Kahit ano paman, ikaw at ako ay kailangang labanan ito ngayon. Ang determinasyon ni Loki ay wala sa inaasahan ni Alvin. Sa huli, inalerto pa nila ang City Governor ng Mount Hill City, Arnold, Lex, at Blaze. Alvin, makipag-match ka lang sa kanya. Kakailanganin niyang harapin ang katotohanan sa bandang huli, sinabi ng City Governor ng Mount Hill City kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, na bumantong hininga, tandaan, huwag kang magpakita ng anumang awa.
Alam na alam niya kung nagpakita ng awa si Alvin at nakita siya ni Loki, isang demonyo, ang itatanim sa puso ni Loki kahit na manalo siya. Bagamat ang demonyo na ito ay matalinghaga lamang, ito ay iiral pa rin sa totoong buhay. Kapag naitanim na ang demonyo, magiging mahirap para kay Loki na makapasok sa stage ng Saint Rudiment, lalo pa ang Saint Stage. Oo, guro. Dahil nilinaw na ng City Governor ng Mount Hill City ang kanyang intensyon, wala nang dahilan si Alvin para tumanggi pa. Sa totoo lang, gusto rin niyang malaman kung gaano talaga kalakas si Loki. Bagamat nagawa niyang talunin ang Martial Cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage mula sa Zinclan ng New Southtown, ito ay dahil lamang sa ang kabilang partido ay kakapasok lang sa Paramount Mortal Shedding Stage hindi pa matagal na ang nakalipas, at siya ay katutubo ng Dow Martial Saint Land. Para kay Loki, malinaw na nakikita ni Alvin sa pamamagitan ng kanyang Divine Eye na kahit na ang kanyang cultivation base sa Paramount Mortal Shedding Stage ay hindi pa ganap na nagpapatatag, mas malakas pa rin siya kaysa kay Linten na iyon. Pinakamahalaga, si Loki ay isa ring henyong Martial Cultivator mula sa Mortal Continent. Ibig sabihin may matibay siyang pundasyon. Dahil magkakaroon sila ng laban, natural na hindi magpapakita ng awa si Alvin. Kahit na walang paalala ang City Governor ng Mount Hill City, ibibigay pa rin niya ang lahat. Ngayong sa wakas ay maglalaban na sina Alvin at Loki, ang taong pinaka-excited ay walang iba kundi si Lex. Haha! Sa wakas, maglalaban si Senior Brother Loki at Alvin. Tiyak na magiging interesante ang labanang ito ng Dragon at Tigre. Bagamat na natiling tahimik sina Arnold at Blaze, isang bakas ng pag-asa ang makikita sa kanilang mga mata. Nakatayo sa gilid ng malawak na mansyon, ang City Governor ng Mount Hill City ay tumingin sa dalawang lalaking nakakulong sa pagkapatas at inihayag, magsimula na tayo. Halos magkasabay na kumilos sina Alvin at Loki na mga pangunahing tauhan ng kaganapang ito. Pareho silang parang mga leopardo na kumikidlat ng diretsyong magsagupaan sa isa't isa. Bang! Isang dumadagandong na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagsasalpukan ang mga suntok nina Alvin at Loki. Isang gumugulong na alon ang malupit na humampa sa buong lugar. Buti na lang malakas ang gravitational force sa Dow Martial Saint Land, at stable ang space. Kung hindi, ang banggaan ng dalawang taong ito ay makakalikha ng impact wave na sapat na malakas para walisin ilang daang metro ang layo kahit man lang kung nasa cloud continent sila. Magkagayunman, ang malupit na airwave na tumangay ay ginawa ang mga halaman sa harap na patio ng marahas na pag-ugoy. Tulad ng inaasahan ng isang henyong Martial Cultivator mula sa Mortal Continent. Napilitan si Alvin na umatras ng 7 hakbang sa lakas ng suntok ni Loki. Mataimtim niyang tiningnan si Loki na napilitang umatras ng 5 hakbang. Inilabas niya ang lahat ng lakas niya sa pagsuntok niya kanina. Bukod dito, nakas din niya ang Silver Shirt. Lahat ng 52 Saint Veins ay nagdala ng true energy sa isang iglap, at ang kanyang malupit na lakas ay ganap na sumabog. Kahit noon pa, nahulog siya sa isang hindi magandang posisyon kahit na hindi pa gumagamit si Loki ng anumang Saint-grade martial tactic. Maaaring hindi ito halata, ngunit malinaw na nahulog siya sa isang hindi magandang posisyon. Sa sandaling ito, walang pagpipilian si Alvin kundi aminin na si Loki, ang disipulong ito na sinanay ng City Governor ng Mount Hill City, ay talagang hindi isang simpleng tao. Sa pinakakaunti, siya ay nasa ibang antas kumpara sa lalaking iyon sa Paramount Mortal Shedding Stage mula sa Zinclan. Nagulat si Alvin sa lakas ni Loki, ngunit mas nagulat si Loki. Martial Cultivator ba talaga itong si Alvin sa Intermediate Mortal Shedding Stage? Isa lamang Martial Cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage, at ganito na siya kalakas. Kung hindi ako nakalusot sa Paramount Mortal Shedding Stage, hindi ko na matiis ang suntok niya. Ang damdamin ni Loki ay nasa kaguluhan, at hindi siya mapakali sa napakatagal na panahon. Ang lakas ni Alvin ay lubos na natarante sa kanya. Wala sa kanila ang gumamit ng anumang Saint Weapons o Saint-grade martial tactics, ngunit ang kanyang walang humpay na suntok ay nakakuha lamang sa kanya ng bahagyang itaas na kamay. Isa siyang Martial Cultivator sa Paramount Mortal Shedding Stage para sa kabutihan. Ang taong nakatayo sa harap niya, sa kabilang banda, ay isa lamang Martial Cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage.
Alvin, narinig kong nagtataglay ka ng busog na hindi mas mababa sa isang human rank prominent saint weapon. Ilabas mo ito, at hayaan tayong lumaban ng walang anumang reserbasyon gamit ang ating saint grade martial tactic. Isang makitid na saber ang lumitaw sa kamay ni Loki. Ito ay ang kanyang saint weapon na dala-dala niya kung saan-saan. Bilang alagad ng city governor ng Mount Hill City, natural, ang mga bagay na mayroon siya ay hindi sira. Ang makitid na saber na saint weapon ay isa ring human rank prominent saint weapon. Ang buong katawan nito ay kumikinang sa liwanag na parabang ito ay isang maliwanag na buwan. Ganyan dapat. Inilabas din ni Alvin ang kanyang sun shooting bow. Gamit ang sun shooting bow sa kanyang kamay, ang kanyang buong aura ay tila sumailalim sa pagbabago. Para siyang isang mabagsik na tigre na naglalabas ng mga pangil. Halika! Habang naniningkit ang mga mata ni Loki, ang makitid na saber ay nalaslas sa kalangitan. Lumitaw ang mga berdeng alon sa likuran nito at umatake kay Alvin. Ang slash na ito ay tila simple, ngunit naglalaman ito ng isang nakakatakot na puwersa. Kung ang slash na ito ay isang diskarte sa human rank mediocre saint grade martial tactic, kung gayon ito ay dapat nanilinang sa ikalimang yugto, ang impeccable stage. Nakita ni Alvin na ang slash ni Loki ay hindi simple. Ang mukhang simpleng slash na ito na malutong at maayos ay tila kaya nitong basagin ang kalangitan. Ang teknik ng human rank mediocre saint grade martial tactic na ito na nalinang hanggang sa ikalimang yugto, ang impeccable stage, ay nagtataglay ng puwersang napakalakas na maihahambing ito sa aerolite strike na nilinang ni Alvin. Bagaman ang aerolite strike ay nasa ikatlong yugto pa lamang, ang competent stage, ang kahirapan nito ay mataas, at ang puwersa nito ay mas malakas dahil ito ay isang teknik mula sa human rank prominent stage saint grade martial tactic. Pag-synchronize ng katawan at arrow. Sa harap ng welga ni Loki na una niyang inilunsad upang maneg, hindi nang ahas si Alvin na magkamali. Habang ang isang palaso ay pumailan lang sa kalangitan, siya ay lumipad palabas kasama ang palaso. Naglayag siya sa himpapawid na parabang nakasakay siya sa isang ibon. Whoosh! 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 Gayunpaman, si Loki ay hindi isang taong madaling makitungo. Nang makita niyang umiwas si Alvin sa kanyang pag-atake, mabilis siyang humabol habang ang saber ray na pinakawala ng kanyang saber ay nahati sa tatlo. Mahirap sabihin kung ang saber ray ay totoo o hindi. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng mabangis na aura. Ha! Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Loki nang akala niya ay daijin niya si Alvin gamit ang tatlong saber ray. Bigla, napansin niyang napatigil si Alvin at nakatingin sa langit sa di kalayuan na walang laman. Anong ginagawa mo? Naging seryoso ang ekspresyon ni Loki. Ang kanyang ekspresyon ay labis na malungkot habang inalis ang kanyang sable. Hindi kaya sinadya ni Alvin na matalo sa kanya. Ito ang nagpahiya sa kanya. Gayunpaman, si Alvin ay hindi nag-abala kay Loki. Sa pamamagitan ng kanyang strange eye, nakita niya ang isang figure na umaakyat patungo sa ari-arian ng city gobernador sa isang nakakatakot na bilis. Isang nanghihimasok. Agad na tumibok ang puso ni Alvin. Naamoy niya agad ang bango ng panganib. Ang pangalawang tao na nakapansin ng mali ay ang city governor ng Mount Hill City. Gayunpaman, nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, lumitaw na ang figure sa kalangitan sa itaas ng estate ng city governor at sa itaas ni Alvin at ng iba pa. Ito ay parusang kamatayan para sa mga lumabag sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Sa sandaling ito, dalawang figure ang bumangon mula sa magkabilang gilid ng malaking mansyon at sumugod patungo sa nanghihimasok na parang dalawang kidlat. Mag-ingat ka! Bumangon ang kakilakilabot sa city governor ng Mount Hill City. Sa sumunod na sandali, si Alvin at ang mga ekspresyon ng iba ay natakot din. Bago pa man makalapit sa nanghihimasok ang dalawang tao na umangat sa himpapawid, nadiin na sila ng invisible energy. Nawalan sila ng buhay sa sandaling marahas silang bumagsak sa lupa. 14:18. Patay na sila. Napabuntong hininga si Alvin habang nakatingin sa dalawang katawan sa lupa. Pamilyar siya sa isa sa mga lalaki. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng 36 na tagapangalaga sa ilalim ng utos ng City Governor ng Mount Hill City, ang Heavenly Harm Guardian. Isa rin siya sa ilang mga powerhouse ng St. Rudiment Stage sa Mount Hill City. Ang isa pang lalaki ay isang matandang lalaki.
Bagamat hindi niya alam kung sino siya, alam niyang isa rin siyang powerhouse ng Saint Rudiment Stage. Ang katotohanan na nagawa niyang lumipad sa loob ng Mount Hill City ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang cultivation base. Gayunpaman, ang dalawang powerhouse ng Saint Rudiment Stage ay pinatay ng intruder na ito sa isang suntok lang. Ang mga mata ni Alvin ay napuno ng pangamba nang muli niyang tingnan ang nanghihimasok. Sa wakas ay nakita niyang mabuti ang nanghihimasok. Ito ay isang binata na nakasuot ng puting damit na may mga gilid na pilak. Guwapo siya pero may mapang-asar na ngiti sa mukha habang nakatingin sa kanila mula sa langit sa itaas. Hingal. 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 Si Loki, Arnold, Lex, at Blaze ay napabuntong hininga din ng mabawi nila ang kanilang katinoan. Napuno rin sila ng pangamba nang mapatingin sila sa binata na nakaputing damit. Ang dalawang dakilang powerhouse ng Saint Rudiment Stage mula sa City Governor's Estate ng Mount Hill City ay hindi man lang matalo ang taong ito. Gaano kalakas ang taong ito? Nang kumilos ang taong ito kanina, hindi nila mahuli ang kanyang paggalaw. Tila siya ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan at pinigilan ang dalawang dakilang powerhouse ng Saint Rudiment Stage bago sila pinatay. Naturally, alam nilang hindi ganito ka-simple. Ang taong ito ay dapat na gumawa ng isang hakbang. Gayunpaman, hindi nila nahuli ang kanyang paggalaw dahil sa kanilang mababang cultivation base. Skyler. Sa sandaling ito, isang malakas na ungol ang nagpabalik kay Alvin at sa iba pang apat sa realidad. Sa susunod na sandali, nakita nila ang mukha ng City Governor ng Mount Hill City na puno ng isang nakamamatay na puot. Malakas siyang pumadyak sa lupa bago siya bumaril sa ere. Lumitaw ang mga trench sa lugar kung saan siya nakatayo kanina at kumalat sa lupa sa ilalim ni Alvin at ng iba pang apat. Bago pa man nila napagtanto ang nangyayari, nakita na nila ang City Governor ng Mount Hill City at si Skyler ay nakakulong na sa isang labanan. Gayunpaman, masyadong mabilis ang kanilang bilis kaya wala ni isa sa kanila ang talagang nakakakuha ng kanilang mga galaw. Kahit na na-activate ni Alvin ang kanyang strange pupil, dalawang after images lang ang nakikita niya na nag-aaway sa isa't isa. Ano iyon? Isang bug zone ng true energy ang lumitaw sa itaas ng kanyang guro at si Skyler at naging isang napakalaking martilyo noong nakikipaglaban sila sa kanilang mga saint weapons. Ang martilyo ay pinatigas mula sa true energy. Noong naguguluhan pa rin si Alvin kung paano mahahati ng kalaban ang bahagi ng kanyang true energy para gawin ito, ang dambuhalang martilyo ay bumagsak patungo sa kanyang guro. Agad na nanginig ang langit, at isang mahinang kalabog ang narinig. Ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City ay dumura ng isang subo ng dugo at nahulog sa isang kahabag-habag na paraan. Guro! Guro! Agad na pinuntahan ni Alvin at ng iba pang apat ang City Governor ng Mount Hill City na nahulog. Makikita ng isang tao ang mukha ng City Governor ng Mount Hill City na mapatla at patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Isang mahinang tumutulo na ingay ang maririnig habang walang tigil na tumutulo sa lupa. T-True Energy Consolidated Weapon. Inakalusot ka na ba sa Mastery Saint Rudiment Stage? Ang mga mata ng City Governor ng Mount Hill City ay napuno ng pangamba nang tumingin siya kay Skyler. Ang Mastery Saint Rudiment Stage. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ng City Governor ng Mount Hill City, si Alvin at ang iba pang apat ay natigilan. Ang nakaputing binata, si Skyler, ay talagang napakalakas, at siya ay nasa Mastery Saint Rudiment Stage. Sok-sok. Clark Fang, hindi ka pa rin nag-improve kagaya noong nakaraan. Mukhang nakatadhana kang manatiling ganito sa buong buhay mo. Tumingin si Skyler sa City Governor ng Mount Hill City. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pag-aalinlangan at nagsiwalat ng isang dalisay at walang lihim na paghamak. Ikaw. Hindi lamang malubha na sinaktan ni Skyler ang City Governor ng Mount Hill City, kundi ipinahiya pa niya ito sa publiko. Nagdulot ito ng galit kay Alvin at sa iba pang apat. Bagamat alam nilang makapangyarihan ang taong ito, mahirap para sa kanila na pigilan ang kanilang galit. Ang City Governor ng Mount Hill City ang kanilang iginagalang na guro at master. Nang si Alvin at ang iba pang apat ay gagawa na ng kanilang mga hakbang, si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, ay sabik na pinatigil sila. Lahat kayo ay walang kapare sa kanya. Clark,
Bakit mo sila pinipigilan? Natatakot ka bang patayin ko sila? Mapanuksong tumawa si Skyler. Skyler, pumunta ka ba dito para lang ipagmalaki ang iyong kagalingan? Kung ganoon, maaari ka nang umalis. Nakumpleto mo na ang dapat mong gawin, sabi ni Clark sa kanyang malalim na boses pagkatapos niyang huminga ng malalim para pigilan ang kanyang galit at kahihiyan. Pagdating sa seniority, tama, dapat kitang tawaging junior uncle. Gayunpaman, sa pagitan ng aming cultivation base, natatakot ako na mapahiya ka lang kung tatawagin kita bilang junior uncle, tama ba? Lumawak ang ngiti sa mukha ni Skyler. Ang kanyang mga salita ay pawang nanunuya kay Clark. Junior uncle. Nang marinig ang mga salita ni Skyler, si Alvin at ang iba pang apat ay natigilan. Ano? Nagulat kayo? Nang makita ni Skyler ang mga ekspresyon ni Alvin at ng iba pang apat, tumawa siya. Your master is my master's junior brother. Gayunpaman, compared to my master, your master is useless. Siya na ang matanda na, at gayunpaman, isa pa rin siyang outer court deacon ng sekta at ipinadala upang pamahalaan ang maliit na Mount Hill City na ito. Sok. Ang intermediate Saint Rudiment stage. Ang aking mahal na junior uncle, kung ang aking memorya ay nagsisilbi sa unang pagkakataon na ikaw ay Saint Intermediate taon na ang nakakaraan. Stage. Sa nasa Paramount Mortal Shedding stage lang ako, nakapasok na ako sa Mastery Saint Rudiment stage, sa nasa Intermediate Saint Rudiment stage ka pa rin. Nang matapos ni Skyler ang kanyang pangungusap, mas naging maliwanag ang panghahamak sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para ipahiya ako? Tanong ni Clark sa kanyang malalim na boses habang malamig na nakatingin kay Skyler. Kung hindi lang siya nasaktan ng husto hanggang sa puntong nawala na siya ng kakayahang lumaban, gumawa na siya ng hakbang. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mapahiya. Gayunpaman, ganap na hindi siya pinansin ni Skyler habang walang pakialam na sumagot, nabalitaan ko na mayroon kang disipulo mula sa Mortal Continent, at siya ay lubos na kamangha-mangha, Junior Uncle Clark. Sa tingin ko siya ay tinatawag na Loki o isang bagay. Siguro kung sino iyon. Curious na tanong ni Skyler habang ang kanyang mga mata ay dumaan kay Alvin at sa iba pa. Nang marinig ang mga salita ni Skyler, si Alvin at ang tatlo pa ay hindi maiwasang lumingon kay Loki. Itong Skyler na pumunta dito na may masamang intensyon ay talagang nandito para hanapin si Loki. Ano ang nangyayari? Humph! Malamig na bumantong hininga si Loki. Ang kanyang tingin ay hindi pala kaibigan nang tumingin siya kay Skyler. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Loki, tumingin si Skyler sa kanya. Ikaw si Loki. Hindi masama. Mukha kang isang kababalaghan. Hindi nakakagulat na si Master, ang matandang iyon, ay interesado sa iyo. Tumango siya bilang kasiyahan nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Sa sandaling ang mga salita ni Skyler ay lumabas sa kanyang bibig, si Alvin at ang iba pang apat ay natigilan. Batay sa mga salita ni Skyler, narito siya upang nakawin siya. Skyler, anong ibig mong sabihin? Mataimtim na tanong ni Clark. Gayunpaman, ganap na hindi pinansin ni Skyler si Clark habang nakangiti siya kay Loki. Loki, ako, si Skyler, ay direktang disipulo ni Elder Rohan ng Moon Illumination Sect. Ang aking guro, si Elder Rohan, ay interesado na kunin ka bilang kanyang direktang disipulo. Papayagan kanyang direktang makapasok sa loob ng sekta at maging isang disipulo sa loob ng korte. May enjoy mo ang mayamang kapaligiran at mapagkukunan ng paglilinang. Sekta sa pag-iilaw ng buwan. Isang alagad sa loob ng korte. Ang mga salita ni Skyler ay parang isang bato na nagbunga ng 1,000 alon. Nagulat ito kay Alvin at sa iba pa. Dahil si Alvin at ang iba ay pupunta sa Moon Illumination Sect sa loob ng 5 buwan upang lumahok sa assessment, alam nila ang kaunti tungkol sa mga patakaran ng Moon Illumination Sect. Ang mga taong nakapasa sa assessment at pumasok sa Moon Illumination Sect ay magiging outer court disciple lang ng Moon Illumination Sect. Upang maging isang disipulo sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect, kailangan ng isa na sumailalim sa isang serye ng mga pagsubok at magkaroon ng cultivation base sa early Saint Rudiment stage kahit man lang. Naturally, ang ilang mga pagbubukod ay ginawa.
Sinasabing ang ilan sa mga batang henyo na lubos na iginagalang ng mga nakatataas na opisyal ng Moon Illumination Sect ay maaaring makapasok sa inner court at maging isang inner court disciple anuman ang kanyang cultivation base basta't mayroong rekomendasyon mula sa isang senior official ng Moon Illumination Sect. Natural, ito ay dapat na isang senior na opisyal ng Moon Illumination Sect na may hawak ng tunay na kapangyarihan. Halimbawa, si Clark, ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City, ay isang deacon sa labas ng korte na ipinadala sa labas. Bagamat maaari din siyang ituring bilang isang nakatataas na opisyal ng Moon Illumination Sect, hindi siya gaanong nagkaroon ng kapangyarihan sa Moon Illumination Sect. Sa Moon Illumination Sect, ang kanyang pagkakakilanlan ay itinuring na mas mababa kaysa sa marami sa mga alagad sa loob ng korte. Sa sandaling ito, ang Skylar na ito ay talagang nagsabi na ang kanyang Panginoon si Elder Rohan o isang bagay na nilayo na kunin si Loki bilang kanyang direktang disipulo. Higit pa riyan, hahayaan niya si Loki na direktang makapasok sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. Agad na tumingin kay Loki sina Alvin, Lex, Arnold, at Blaze, sinusubukang sukatin ang kanyang reaksyon. Pipiliin ba niyang magtaksil at sumunod sa ibang amo? O tatanggihan niya ito? Gayunpaman, kung tatanggihan niya ito, malaki ang posibilidad na masama ang kanyang kalalabasan. Batay sa kung paano pinatay ni Skylar ang dalawang powerhouse ng St. Rudiment Stage sa sandaling dumating siya sa City Governor's Estate, madaling makita ng isang tao na hindi siya isang mabait na tao. Ang taksil na iyon, Rohan, sino ang humiling sa iyo na pumunta? Tanong ni Clark na nagngangalit ang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga platito habang nakatingin siya kay Skylar. Nagsimulang manginig ang katawan niya sa galit. Sa sobrang galit niya ay nasa bingit na niya ang pag-snap. Sampal. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sinampal siya ni Skylar sa bilis ng kidlat, nag-iwan ng bakas ng palad sa gilid ng mukha ni Clark. Guru. Bumungad kay Alvin ang takot. Agad niyang itinaas ang sun shooting bow sa kanyang kamay at ang true energy ay bumaril mula sa kanyang kanang kamay pagkatapos niyang patigasin ito bilang isang arrow. Sinusubukan niyang salakayin si Skylar gamit ang Arrow Light Strike. Sa ngayon, wala man lang siyang oras para pakialaman kung siya ba ang kalaban ni Skylar o hindi. Matagal na niyang taos-pusong itinuring si Clark bilang kanyang guro. Ang kanyang guro ay pinapahiya, paano siya bilang isang alagad ay uupo at manood sa gilid. Firmf. Gayunpaman, isang malamig na ungol ang tumunog nang ang kanyang palaso ay tumama sa busog. Ang nakakakilabot na soundwave na nakapaloob sa boses ay naging dahilan para manginig kaagad ang kanyang katawan. Bago pa niya napagtanto kung ano ang nangyayari, naramdaman niya ang napakalaking enerhiya na lumalabas bago ito humampas sa kanyang katawan, na nagpalipad sa kanya. Barf! Malahas na bumagsak si Alvin sa lupa. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang lalamunan bago siya tumalsik ng isang bibig ng dugo. Kasabay nito, narinig din ni Alvin ang mga tunog ng pag-agos ng dugo sa gilid. Nakita niya na sina Lex, Arnold, at Blaze ay pinalipad din pabalik ng isang putok na may mga saint weapon sa kanilang mga kamay. Maliwanag na nilayo nilang ipaghiganti si Clark, tulad ni Alvin. Kayong tatlong maliliit na langgam ay talagang naglakas loob na maging bastos sa harap ko, Skylar. Si Skylar ay hindi gumawa ng anumang nakikitang paggalaw, ngunit nakarating na siya sa harap ni Alvin at ng dalawa pa sa isang kisap mata. Nakataas ang kanyang ilong sa hangin, tumingin siya kay Alvin at sa dalawa pa. Damn it! Nang mapansin ni Alvin ang titig ni Skylar sa sun shooting bow sa kanyang mga kamay, agad na bumungad sa kanya ang takot. 1419. Napakasama. Tingnan mo ang gutay-gutay na busog na iyon. Sa tingin ko ay hindi ito kahit isang human rank primitive saint weapon. Mukhang hindi ka pinahahalagahan ni Junior Uncle Clark. Napangiti si Skylar nang mapanukso ng dama po ang kanyang tingin sa sun shooting bow sa kamay ni Alvin. Ngumisi siya at sumulyap kay Alvin ng masama. Pagkatapos noon, wala na siya sa mood na mangabala kay Alvin at sa tatlo pa. Lumingon siya at sa halip ay tumingin kay Loki. Loki, naisip mo na ba? Nakahinga ng maluwag si Alvin sa loob. Sa isang sandali, naisip niyang nakita ni Skylar ang sun shooting bow sa kanyang kamay at gusto niyang agawin ito palayo sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya sa mga sandaling iyon. Ngayon lang ito nakahinga ng maluwag.
Ganyan ba talaga kalakas ang isang martial cultivator sa Mastery Saint Rudiment stage? Para akong isang walang kapangyarihang bata sa harap niya. Kahit na i-activate ko ang Strange Pupil, hindi pa rin ako mapapantayan sa kanya. Nakaramdam ng pait si Alvin. Ang Skyler na ito ang talagang pinakamalakas na kaaway na nakatagpo niya hanggang ngayon. Gayunpaman, mabilis na lumipat ang kanyang tingin kay Loki. Hindi lang siya. Maging sina Lex, Blaze, Arnold, at Clark, ang gobernador ng lungsod ng Mount Hill City, ay nasanay din sa Loki. Maliwanag na gusto nilang makita kung anong uri ng desisyon ang gagawin ni Loki. Loki, gaya ng kasabihan, ang isang tao na nakakakilala sa mga katotohanan ng isang sitwasyon ay isang huwaran ng mga tao. Naniniwala ako na ikaw ay isang matalinong tao. Parang naramdaman niya ang pag-aalinlangan ni Loki, patuloy na sinabi ni Skyler, bukod dito, ang tubig ay dumadaloy pababa habang ang mga lalaki ay nagsisikap na tumaas. Ito ay isang sikat na diktim na naaangkop sa halos lahat ng bagay. Kung susundin mo si Clark, wala kang magandang kinabukasan. Ang cultivation base ni Clark ay hindi kahit na maihahambing sa akin ang Elder, si Leo ay ang aking guro, si Leo ay ang aking guro. Ang Paramount Saint Rudiment stage ay kalahating hakbang na lang mula sa pagpasok niya sa Saint stage. Natapos magsalita si Skyler sa isang hininga. Paramount Saint Rudiment stage. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Skyler, si Alvin, Lex, Arnold, at Blaze ay lubos na nabigla. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang master ni Skyler ay talagang nasa Paramount Saint Rudiment stage. Ang gayong makapangyarihang elder ay malamang na may mataas na posisyon sa Moon Illumination Sect. Ang katotohanan ay kahit na ang Moon Illumination Sect ay isang 7th rate na puwersa, kakaunti lamang ang powerhouse ng Saint Stage sa sekta. Ang master ni Skyler, si Rohan Lane, ay maaaring ituring na nasa pangalawang echelon sa Moon Illumination Sect. Tulad ng para sa mga nasa unang echelon, walang duda na sila ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect. Sumasang-ayon ako. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Loki. Haha. Mabuti. Mabuti. Mula ngayon, Junior Brother Loki na ang itatawag ko sayo. Nang marinig ang pagpayag ni Loki, tumawa si Skyler ng malakas. Napuno ng saya ang kanyang tawa. Junior Brother Loki, binabati kita. Nakagawa ka ng pinakamahusay na desisyon. Senior Brother Skyler. Magalang na yumuko si Loki para magbigay galang kay Skyler. Loki, walang utang na loob na bastard. Napakataksil mo. Ungol ni Lex. Nagalit siya nang makita niya kung paano pumayag si Loki dito. Oh. Nang marinig iyon, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Skyler habang nakatitig siya kay Lex nang nakapatay. Bahagyang makikita ang true energy sa kanyang katawan. Para lang siyang langgam. Bakit mo ba siya inaabala, Kuya Skyler? Ngumiti si Loki kay Skyler pagkatapos niyang sumulyap kay Lex. Tama. Langgam lang siya. Ngumiti rin si Skyler. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Loki, lalong nagalit si Lex. Itutuloy niya pa sana ang mga pang-iinsulto niya nang tinakpan niya ang bibig ni Blaze na nasa tabi niya. Lex, huwag mo kaming kaladkarin pababa kung gusto mong hanapin ang kamatayan. Ungol ni Blaze sa kanyang malalim na boses habang nakatitig kay Lex. Naging malungkot din ang mukha ni Alvin nang tumingin siya kay Loki. Napakalinaw niya kung paano nagustuhan ng kanyang guro, ang City Governor ng Mount Hill City, ang Loki na ito. Para sa kapakanan ni Loki, lihim pa niyang hinahanap si Alvin para hilingin sa kanya na huwag makipag-away kay Loki. Gayunpaman, ang Loki na ito ay talagang pinili na ipagkanulo ang kanyang sariling amo sa sandaling ito. Nararamdaman lamang ni Alvin ang galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Senior Brother Skyler, bumalik tayo sa sekta. Nais kong magbigay galang sa aking guro sa lalong madaling panahon, sabi ni Loki kay Skyler. Magalang at magalang ang kanyang tono. Ito ay napakasaya sa pandinig ni Skyler. Walang nagmamadali. Umiling si Skyler at ngumiti bago tumingin kay Clark, ang City Governor ng Mount Hill City. Nakatitig ngayon si Clark kay Loki nang hindi makapaniwala na parang hindi sumagi sa isip niya na pagtataksilan siya nito. May bakas ng galit ang nagsimulang lumitaw sa kanyang mukha.
Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang galit bago siya bumantong hininga. Ang kanyang buong pagkatao ay tila tumanda ng ilang taon. Clark, kung ako sa iyo, matagal ko nang pinatay ang sarili ko. Malamig na sumulyap si Skyler kay Clark na may mapanoksong ngiti sa kanyang mukha. Hindi lang masama ang iyong likas na talento, ngunit hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong babae. Ngayon, ang alagad na buong puso mong sinanay ay nagtaksil din sa iyo. Isa-isang sinaksak ng mga salita ni Skyler ang kanyang puso. Nang matapos siyang magsalita, nagalit si Clark hanggang sa ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas, at ang kanyang mga mata ay napakalaki na halos lumuwa na. Hindi niya napigilan ang pagsuka ng ilang subo ng dugo na mukhang lubhang kahabag-habag. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo sa ngalan ng aking guro, si Elder Rohan na iyong senior brother din. Salamat sa paghahanap ng napakahusay na disipulo para sa kanya, patuloy na dagdag ni Skyler. Galit na galit si Clark kaya pumuti ang kanyang mga mata. As it turned out, nahimete siya. Basura. Lumuwa si Skyler bago siya tumingin kay Loki nang nakangiti. Junior brother Loki, umalis na tayo. Bumalik tayo sa sekta para makilala mo at magbigay galang kay Master. Oo naman, gagawin ko ang sinabi mo, Senior Brother Skyler, magalang na sagot ni Loki pagkatapos niyang sumulyap kay Clark na nahimatay. Tara na. Sabi ni Skyler sa malalim na boses. Sa pagtaas ng kanyang kamay, hinawakan niya ang balikat ni Loki at pinalipad siya sa malayo bago nawala sa abot tanaw pabalik sa Moon Illumination Sect. Panginoong Gobernador ng Lungsod. Kuya. Elder Rohan. Pagkaalis ni Skyler, maraming tao ang lumitaw kaagad. Sila ay mga miyembro ng 36 na tagapangalaga ng City Governor's Estate ng Mount Hill City, ang ilan sa kanila ay revered elders. Tungkol naman sa mga kasambahay at katulong na dumating matapos marinig ang balita, sila ay pinatigil sa labas. Hindi naman ito isang maluwalhating okasyon kung tutuusin. Sa sandaling ito, ang nakapagpapagaling na bisa ng Healing Medicinal Pill ay nagpakita ng pagiging epektibo nito. Sa wakas ay nakatayo muli sina Alvin, Lex, Arnold, at Blaze. Pagkatayo nila ay agad silang tumakbo papunta kay Clark na nahimatay. Kitang-kita sa mga mukha nila ang pag-aalala. Mahigit 10 sa 36 na tagapangalaga at ilang revered elders ang dumating. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin kay Alvin na may nakakatakot na ekspresyon habang nagtatanong, ano ba talaga ang nangyari? Nang marinig nila ang gulo, agad silang pumunta dito. Gayunpaman, nang pumasok sila sa gate, nakita nila ang City Governor ng kanilang Mount Hill City, ang Heavenly Leader Guardian, at isa pang revered elder na nakahandusay sa lupa. Ang eksenang ito ay labis na nagulat sa kanila, at sila ay natakot sa kanilang mga talino. Ang tatlong taong ito ay nasa stage ng Saint Rudiment. Sa katunayan, ang kanilang City Governor ng Mount Hill City ay nasa Intermediate Saint Rudiment stage. Isang hakbang na lang at makakalusot na siya sa Mastery Saint Rudiment stage. Sa oras na iyon, mamaster na niya ang teknik ng True Energy Consolidated Weapon. Ang True Energy Consolidated Weapon ay isang teknik na maaari lamang mamaster kapag ang isa ay pumasok sa Mastery Saint Rudiment stage. Magagawa ng isang tao na magbunga ng kamangha-manghang resulta kapag pinagsama-sama ang true energy sa isang relic phenomenon at inaatake ang kalaban sa pamamagitan ng pagkabigla sa kanila. Ito ay katulad ng pamamaraan na ginamit ni Skyler upang talunin si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City. Tinawag itong True Energy Consolidated Weapon. Ang kanyang relic phenomenon ay isang napakalaking martilyo. Nang bumagsak ang martilyo, ito ay sa lakas ng bundok. Ang walang utang na loob na bastard na si Loki. Galit na nagngangalit si Lex. Sa sandaling maalala niya ang pagkakanulo ni Loki, agad siyang napuno ng galit. Ikinwento ni Blaze ang pangyayari na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ang tungkol sa lakas ni Skyler at kung gaano kalakas ang paglalarawan ni Skyler kay Elder Rohan mula sa Moon Illumination Sect, tumahimik kaagad ang lahat. Maging iyon man ay 10 tao mula sa 36 na tagapag-alaga o sa ilang revered elders, ang lahat ng kanilang galit ay napalitan ng mapait na ngiti. Alam na alam nilang nakatadhana na hindi sila makakapaghiganti.
Ang kabilang partido ay isang inner court na disipulo ng Moon Illumination Sect, ang ikapitong rate na puwersa sa itaas ng estate ng City Governor ng Mount Hill City. Isinasantibi ang katotohanan na ang disipulo sa loob ng korte ay mas malakas na kaysa sa kanilang gobernador ng lungsod, ang nakatatanda lamang sa likod ng disipulong iyon sa loob ng korte ay sapat na upang pigilan sila sa pag-aalsa. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagising si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City. Namumutla ang mukha niya. Pagkatapos niyang makainom ng hilang medicinal pill at gumaling ng kaunti, nag-utos siya, ilibing ng maayos ang Heavenly Leader Guardian at Elder Rohan. Maliban kay Alvin, Lex, Arnold, at Blaze, ang iba sa inyo ay maaaring umatras. Matapos ibigay ni Clark ang kanyang utos, 4 na lang sa kanila ang naiwan sa malaking patio. Sa tingin ko lahat kayo ay dapat may maraming mga katanungan tama. Napabuntong hininga si Clark. Tumango si Alvin at ang 3 pa. Talagang mayroon silang mga katanungan sa kanilang puso. Batay sa tono ni Skyler, tila sinadya niyang maghanap ng gulo kay Clark na para bang mayroon siyang malalim na awayan sa pagitan nila. Ano sa tingin mo? Tanong ulit ni Clark. Guru, ang Skyler na iyon ay tiyak na may galit sa iyo, tama ba? Tanong ni Blaze. Skyler. Umiling si Clark habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Wala akong awayan kay Skyler. Isa lang siyang aso na pinapakain ni Leoha na paikot-ikot na random na nangangagat ng mga tao. Ang taong may bad blood na kasama ko ay si Rohan. Rohan. Bago ang pagdating ni Skyler, hindi makikilala ni Alvin at ng 3 pa ang pangalang ito kahit na narinig nila ito. Si Rohan ay isang elder sa Moon Illumination Sect. Ang kanyang cultivation base ay napakalakas at nakapasok na sa Paramount Saint Rudiment stage. Guru, si Rohan ay nasa Paramount Saint Rudiment stage. Bakit may awayan sa inyong dalawa? Tanong ni Lex. Tungkol sa bagay na ito, kailangan kong magsimula noong bata pa ako. Unti-unting ibinuka ni Clark ang kanyang bibig at ikinwento ang kwento noong bata pa siya kay Alvin at sa 3 pa. Ang nangyari, sina Clark at Rohan ay pumasok sa Moon Illumination Sect sa parehong taon. Noong una, hindi sila nag-abala sa isa't isa. Gayunpaman, naging mortal silang magkaaway sa huli. Ang dahilan kung bakit sila naging mortal na magkaaway ay dahil sa asawa ni Clark. Ang asawa ni Clark ay pumasok sa Moon Illumination Sect makalipas ang ilang taon, at pareho si Clark at Rohan ay agad na nahulog sa kanya. Sa huli, si Clark ang nagawang makuha ang kanyang puso. Sa oras na iyon, si Rohan na isa ng alagad sa loob ng korte ay nagalit sa bagay na iyon. Umaasa sa katotohanan na siya ay isang alagad ng isang elder sa sekta, inagaw niya ang asawa ni Clark sa gabi ng kanilang kasal. Matapos niyang halayin ang asawa ni Clark, pinili niyang magpakamatay. Mula noon, si Clark at Rohan ay naging sinumpaang magkaaway at nanumpa na ang kanilang awayan ay hindi mawawala hanggang sa araw na sila ay mamatay. Sa kasamaang palad, ang likas na talento ni Clark ay hindi kasing husay ni Rohan, at wala siyang makapangyarihang patron tulad ni Rohan. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nabuo ang isang demonyo sa kanyang puso at naging dahilan upang bumagal ang pag-unlad sa kanyang paglilinang. Bagamat nangangati si Rohan na patayin si Clark, mas pinili niyang ipahiya si Clark at hayaan siyang mamuhay sa ilalim ng kanyang anino magpakailanman. 1420. Sa huli, alam ni Clark na wala ng pag-asa para sa kanya na maghiganti. Pagkatapos niyang maging disipulo sa loob ng korte, hiniling niya na ipadala siya bilang deacon sa labas ng korte upang pamahalaan ang Mount Hill City at maging city governor ng Mount Hill City. 10 taon na ang nakalilipas, dinala ni Rohan si Skyler dito at na-refresh ang kanyang alaala na nababalot na ng alikabok, na naging dahilan upang siya ay mapuno ng kalungkutan at galit. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Ni hindi niya kayang talunin ang kabilang partido. Ang kanyang katayuan ay malayo sa maihahambing sa kabilang partido. Dahil sa kadahilanang ito, kaya lang niyang lunokan ang kahihiyan at tiisin ito. Alam kong wala akong pagkakataong maghiganti, at naisipan ko na ring magpakamatay. Gayunpaman, sa huli, nagpasya pa rin akong mabuhay.
Ang buhay ko ay nakatadhana na hindi maihahambing kay Rohan, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mga disipulong sinasanay ko ay hindi maihahambing sa mga disipulong sinasanay ni Rohan. Sinabi ni Clark sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata sa puot. Naturally, may isang bagay na hindi niya nasabi. Iyon ang nais niyang ipaghiganti siya ng kanyang mga alagad. Kahit na hindi patayin si Rohan, masisiyahan siya hanggat tinuturuan siya ng leksyon. Dahil sa pagkahumaling na ito ay nagawa niyang idrag ang kanyang kawalang galang na pag-iral hanggang ngayon. Dapat sabihin na ang mga salita ni Clark ay tumama kay Alvin at sa tatlo pa na parang kidlat nang marinig nila ito. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang kanilang guro at master ay magkakaroon ng hindi mabata na nakaraan. Damang-dama nila ang sakit, galit, kawalan ng kakayahan, pagkagalit, at iba pang emosyon sa kanyang boses. Naiintindihan nila ang lahat ng damdaming ito na naramdaman niya. Ang dahilan kung bakit ko ito isiwalat sa inyong lahat ay higit sa lahat ay upang sabihin sa inyo ang isang bagay. Kahit na matapos kayong lahat ay pumasok sa Moon Illumination Sect at maging isang alagad sa labas ng korte, malamang na kayo ay aapihin ng mga tao ni Rohan. Tiningnan ni Clark si Alvin at ang tatlo pang mataimtim. Sa ngayon, maaari mong isaalang-alang kung gusto mo pa ring sumali sa entrance assessment para sa Moon Illumination Sect at pumasok sa sekta o hindi. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Clark sa kanyang bibig, agad na sumimangot si Alvin at ang tatlo pa. Don't tell me naglakas loob silang patayin tayo. Tanong ni Alvin. Hindi sila maglalakas loob na patayin ka sa sekta kahit na. Bagamat may ilang liblib na lugar, nababalot sila ng ilang banal na kamalayan ng mga powerhouse ng Saint Stage. Kahit sinong pumatay ay mapaparusahan ng mahigpit ng sekta. Ipinaliwanag ni Clark, natural kung may mga taong hindi malulutas ang awayan sa isa't isa sa sekta, maaari silang mag-apply para sa death duel. Sa ganoong paraan, hindi sila maituturing na lumalabag sa panuntunan ng sekta at hindi rin mapaparusahan sa pagpatay. Sa madaling salita, maghahanap lang sila ng gulo sa atin at hindi sila mangangahas na patayin tayo. Tanong ni Lex. Oo, masasabi mo yan. Tumango si Clark. Guro, ano ang Divine Consciousness? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ang Divine Consciousness ay maaari lamang mabuo ng mga powerhouse ng Saint Stage. Maaari itong ituring na isang uri ng spiritual energy. Ang Divine Consciousness ng mga powerhouse ng Saint Stage ay maaaring bumalot at masubaybayan ang isang malawak na lugar, sabi ni Clark, malalaman mo rin ito sa huli kapag nakapasok ka sa Saint Stage mamaya. Saint Stage. Nang marinig ang mga salita ni Clark, walang iniisip si Alvin, ngunit natigilan sina Arnold, Lex, at Blaze. Mula sa mga salita ni Master, ipinahihiwatig ba niya na ang senior brother Alvin na ito ay may potensyal na makalusot sa stage ng Saint. Sa likas na talento ng iyong senior brother na si Duan, sandali na lang bago siya makapasok sa Saint Stage kung hindi siya biglang mamamatay, paliwanag ni Clark na tila nakikita niya sa gulat ni Arnold at ng dalawa pa. Ang kanyang pagtitiwala kay Alvin ay maririnig mula sa kanyang mga salita. Bibigyan kita ng isang buwan upang isaalang-alang. Hindi kita masisisi kung magpasya kang hindi pumasok sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, kailangan mong maging handa sa pag-iisip kung magpasya kang pumasok, patuloy na idinagdag ni Clark, dahil lahat kayo ay papasok sa sekta sa pamamagitan ng aking rekomendasyon, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng label ng Mount Hill City, ang aking label, sa inyo. Nang matapos ni Clark ang kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay seryoso. Bukod kay Alvin, mataimtim na tumango sina Arnold, Lex, at Blaze ang kanilang mga ulo. Para kay Alvin, nang marinig niya mula kay Clark na si Rohan at ang kanyang mga disipulo ay hindi pinapayagang pumatay ng sinuman sa loob ng estate ng sekta, nakapagdesisyon na siya, papasok siya sa Moon Illumination Sect. Bagamat aapihin siya, hindi umabot sa kamatayan. Ang motibasyon ay nagmula sa pressure. Si Alvin ay palaging naniniwala dito. Gagawin kong batong-bato si Rohan at ang kanyang disipulo, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Parang may naalala, si Clark ay nagbigay ng mahabang buntong hininga bago siya tumalikod para umalis sa harapang patio.
Alvin sa kanya at natagpuan ang kanyang silhouette na nababalot ng kawalan ng pag-asa. Mukhang ang pagkakanulo ni Loki ay nagkaroon ng malaking epekto kay Teacher. Ang pagkakanulo ni Loki ay wala rin sa inaasahan ni Alvin. Bagamat hindi siya gaanong nakipag-ugnayan kay Loki, hindi niya inakala na siya ay isang taong natatakot sa kamatayan at mas piniling mamuhay ng walang puri. Mukhang mali ako sa aking paghuhusga sa pagkakataong ito. Bumantong hininga si Alvin, ngunit malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Loki, ipapakita ko sa iyo na kahit na nagpasya kang umasa kay Rohan, mananatili ka pa rin sa ilalim ko. Talagang itinuring ni Alvin si Clark bilang kanyang guro kaya naramdaman din niya ang kanyang kahihiyan. Ang Rohan na iyon at ang kanyang disipulo. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang malamig na kinang sa kanyang mga mata ay lalong nagliwanag. Matapos huminga ng malalim upang pigilan ang kanyang galit, bumalik si Alvin sa kanyang silid upang magtanim. Inilabas niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at pumasok sa ikalawang antas. Wala pang 6 na buwan bago siya pumasok sa Moon Illumination Sect. Sana ay matagumpay kung makapasok sa Perfection Mortal Shedding Stage bago ako pumasok sa Moon Illumination Sect, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Noong naglilinang siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda sa ikatlong araw, nagising siya sa sunod-sunod na katok sa pinto. Isang araw na lang ang lumipas sa labas. Guru. Pagbukas ng pinto ng silid, nagulat si Alvin nang makita niya si Clark. Alvin, naisip mo na ba kung papasok ka sa Moon Illumination Sect o hindi? Tanong ni Clark. Nagulat si Alvin. Bagamat nakapagdesisyon na siya, hindi niya maiwasang mamangha na si Clark ay pupunta sa kanyang pintuan upang magtanong tungkol dito sa susunod na araw. Hindi ba't sinabi niyang bibigyan niya sila ng 1 buwan para isaalang-alang? Dahil walang panganib sa buhay o kamatayan, wala akong dapat ikatakot. Ngumiti si Alvin. Kinumpirma niya ang kanyang intensyon na sumali sa Moon Illumination Sect sa kanyang mga salita. Sa ari-arian lamang ng sekta na walang panganib sa buhay o kamatayan, mataimtim na sinabi ni Clark, kung ito ay nasa labas ng ari-arian ng sekta, wala talagang katiyakan. Dapat mong pag-isipang mabuti ito. Kung may napatay sa labas ng estate ng sekta, walang kasiguraduhan na mahahanap nila ang salarin. Kung ako ay pinatay sa labas ng ari-arian ng sekta, ibig sabihin ay ako ang walang silbi. Napangiti si Alvin habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi ako nagkamali ng paghusga sa iyong lakas. Tiningnan ni Clark si Alvin ng masinsinan bago siya naglabas ng isang spatial ring at ipinasa ito sa kanya. Gawin ang iyong makakaya sa paglilinang bago ka tumuloy sa pagsusulit sa pasukan ng Moon Illumination Sect. Ito ang... Natigilan si Alvin sa ginawa ni Clark. Nariyan ang Saint Grade Pill, ang sensory pill sa loob nito. Hindi lang iyon, ngunit naglalaman din ito ng ilang Saint Stones na makakatulong sa iyong cultivation. Nang matapos ni Clark ang kanyang pangungusap, nang hindi hinintay ang pagsang-ayon ni Alvin, itinulak niya ang singsing sa kamay ni Alvin. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis para maiwan niya siya sa kanyang paglilinang. Sa pagtingin sa madilim na silhouette ni Clark na unti-unting nawawala, isang surge ng apoy ang tumaas sa puso ni Alvin. Nangako siya habang bumubulong sa sarili, Guro, balang araw, sisiguraduhin kong mabibigyan ng hustisya, at pagbayaran nila ang ginawa nila sa iyo. Ito ang kanyang pangako kay Clark. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, malinaw pa rin itong narinig ni Clark. Katarungan. Tumigil sandali ang katawan ni Clark. Pagkatapos ng bahagyang panginginig, nagpatuloy siya sa paglalakad. Naniniwala ako sa iyo, paos na sabi ni Clark. Puno ng emosyon ang kanyang mga salita. Ang dahilan kung bakit siya, si Clark, ay kinaladkad ang kanyang kawalang galang na pag-iral hanggang ngayon ay upang matiyak na maibibigay ang hustisya. Noong panahong iyon, hindi niya mabayaran si Rohan nang kinidnap niya ang kanyang bagong kasal na asawa at naging sanhi ng pagkamatay nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin naibibigay ang hustisya. Nagkaroon siya ng mas recruited young talents dahil inilagay niya ang kanyang pag-asa sa mga batang talento na ito, umaasang matutulungan siya nitong makuha ang hustisya na nararapat sa kanya.
Ngayong may nagsabi sa kanya na makukuha nila ang kanyang hustisya, paanong hindi siya magagalaw? Lalo na kapag ang taong iyon ay may napakataas na posibilidad na tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, ang mood ni Clark ay komplikado pa rin. Noong kinuha niya si Loki bilang kanyang disipulo, inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Loki. Habang pinapanood niya ang paglaki ni Loki araw-araw, nakakita pa siya ng kaunting pag-asa. Sa kanyang opinyon, sa talento ni Loki, pagkatapos niyang makapasok sa Moon Illumination Sect, hanggat patuloy siyang lumalaki, tiyak na matutupad niya ang kanyang hiling at humingi ng hustisya para sa kanya upang tuluyang ngumiti ang kanyang asawa sa Netherworld. Gayunpaman, sinong mag-aakala na ang taong pinaasa niya ay magtataksil talaga sa kanya? Masaya siya na narito si Alvin. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay parang liwanag sa dilim na gumagabay sa kanya upang sumulong. Sa madaling salita, si Alvin ang kanyang huling pag-asa. Hindi rin siya binaygo ni Alvin. Huwag mong sabihin sa akin na totoo na hindi ko kayang ibenta ang baka at inumin ang gatas. Ang puso ni Clark ay napuno ng kapeton. Alvin man o Loki, umaasa siyang pareho silang tutulong sa kanya na makamit ang hustisya kapag lumakas sila. Gayunpaman, tila hindi niya makukuha ang baka at gatas, nawala sa kanya si Loki. Pagsara ng pinto ng maayos, muling pumasok si Alvin sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sensory Peel. Hindi siya nagkukulang ng Saint Stones, ngunit talagang kulang siya sa Saint Grade Pills, Sensory Pills. Ito ay isang 2-star Sensory Peel. Teka. Ito ay isang 3-star Sensory Peel. Si Alvin ay nagsagawa ng ownership claim sa spatial ring na ibinigay sa kanya ni Clark. Nang iinom na sana niya ang sensory pill para tulungan siya sa kanyang cultivation, napansin niya hindi lang ang 2-star sensory pills sa loob, kundi ang ilan sa mga ito ay 3-star sensory pills. Bagamat pareho silang Saint Grade pills, ang pagiging epektibo ng 3-star sensory pill lamang ay mas malaki kaysa sa 2-star sensory pill. Panahon na para baguhin ko rin ang spatial ring ko. Sa sandaling maalala niya ang kanyang spatial ring ay ang ginawa niya para sa kanyang sarili dati, ginamit ni Alvin ang spatial ring na ibinigay sa kanya ni Clark pagkatapos niyang ikumpara ang dalawa sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi niya ma-upgrade ang kanyang spatial ring dahil hindi na niya mabuo ang weapon fire. Ang spatial ring na ibinigay ni Clark sa kanya ay may mas mataas na grado kaysa sa lahat ng spatial ring na mayroon siya. Naabot na nito ang human rank prominent saint weapon kaya pinalitan niya ang kanyang singsing ng walang pag-aalinlangan. Napakabisa na ng 2-star sensory peel. Sigurado akong mas makapangyarihan ang 3-star sensory peel. Naranasan ni Alvin ang mga benepisyo ng 2-star sensory peel dati noong nasa proseso siya ng pagpasok sa Mastery Mortal Shedding Stage kaya inaabangan niya ang paggamit ng 3-star sensory peel. 1421. Matapos maranasan ni Alvin ang insidenteng iyon sa araw na iyon, nakaramdam siya ng mas matinding pressure ngayon. Sa Dow Marshall Saint Land, ang batas ng gubat ay mas maliwanag kumpara sa Cloud Continent at sa Overseas Saint Islands. Si Skyler, ang direktang disipulo ni Elder Rohan mula sa Moon Illumination Sect, ay sumakay ng mag-isa sa City Governor's Estate ng Mount Hill City at pinatay ang dalawang powerhouse ng Saint Rudiment Stage ng estate sa mismong lugar. Bukod doon, nagdulot pa siya ng matinding pinsala sa City Governor ng Mount Hill City. Si Alvin, Arnold, Lex, at Blaze ay ganap na walang kapangyarihan na gumawa ng anuman sa harap ni Skyler na namamaga sa pagmamataas lahat dahil ang huli ay napakalakas. Ang sikat na diktim na, The Stronghold, ay palaging ilalapat sa lahat ng dako. Ngayon, mas napatunayan pa ito ni Skyler kay Alvin. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimulang magtanim si Alvin pagkatapos uminom ng 3-star sensory peel. Gamit ang 3-star sensory peel, mas magkakaroon ako ng tiwala sa pagpasok sa Perfection Mortal Shedding Stage bago ako pumasok sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect. Kahit papaano, may lumitaw din na santong bato sa kanyang kamay. 9 Dragons War Sovereign Technique, ang 9 Dragons, form. Habang sinimulan niyang gamitin ang kanyang mental cultivation technique, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa hangin at ang enerhiya mula sa Saint Stone ay patuloy na bumubulusok sa katawan ni Alvin ng walang hanggan, na nagpapahintulot sa 9 na dragon na dalhin ang mga ito habang nakumpleto nila ang mahusay na chi circulatory cycle.
Matapos makumplito ang mahusay na chi circulatory cycle, ang Heaven and Earth Spirit Energy ay nagbago upang maging true energy at sumanib sa chi na kasing laki ng basketball sa lalim ng gitna sa pagitan ng mga kilay ni Alvin. Ang tunay na enerhiya sa dagat chi ay tumataas ng pangalawa. Napakabilis ngayon. Napansin ni Alvin na pagkatapos magsimulang mag-activate ang medicinal efficacy ng 3-star sensory pill, ang Heaven and Earth Spirit Energy na naramdaman niya ay mas mayaman kaysa dati. Ang bilis ng kanyang cultivation ay naging mas mabilis din ngayon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan sa paglilinang, ang base ng pagtatanim ni Alvin ay mabilis na tumataas. Siyempre, imposible para sa kanya na patuloy na maglinang ng ganoon. Aalis siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at sa kwarto para mag-relax minsan. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na rin sina Arnold, Lex, at Blaze. Nagpa siya sina Arnold at Lex na pumasok sa Moon Illumination Sect habang si Blaze ay piniling sumuko. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni na Alvin, Arnold, at Lex, ipinahayag ni Blaze ang dahilan kung bakit pinili niyang sumuko. Pasensya na Master. Hindi ako makakapasok sa Moon Illumination Sect. Hindi ako natatakot sa kanila, pero nag-aalala ako na baka magkagulo sila sa aking angkan. Kahit na nagpa siyang itapon ng tuwalya, hindi siya sinisisi ni Clark. Normal para kay Blaze na matakot kay Rohan at sa kanyang mga disipulo. Guro, tutulungan kitang turuan si Loki, ang taksil na iyon, ng isang aral sa hinaharap. At si Skylar din. Sa huli ay maaabutan ko siya at malalampasan ko pa siya. Nangako si Lex ng buong katapatan at seryoso. Ang kanyang tono ay puno ng determinasyon. Nang makita ito, si Clark, walang alinlangan, ay naantig. Bagamat walang sinabi si Arnold, ang kanyang matalim na titig ay sapat na upang ipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Minsan ay aalis si Alvin sa City Governor's Estate upang makahinga, ngunit kadalasan, pumupunta siya sa bahay ni Ron upang bisitahin ang batang babae, si Tintin, at makipaglaro sa kanya. Kung ikukumpara sa dati, si Tintin ay tila nagbagong anyo sa isang buong pagkatao. Mas masayahin siya kaysa dati. Kuya, hayaan mo akong magtanghal para sa iyo. Tuwang-tuwa na ikinaway ng batang babae ang kanyang mga kamao habang sumasayaw sa paligid ni Alvin habang kumukurap ang kanyang malalaking mata. Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Interesadong tanong ni Alvin. Pagkatapos, nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya. Sa isang sipol ng maliit na batang babae, maraming mga figure ang mabilis na nagmula sa paligid ng malaking mansyon. Sa isang kisap mata lamang, lumitaw ang ilang mga figure sa paligid ng batang babae. Sa masusing pagsisiyasat, nakita ni Alvin na sila ay pangunahing mga alagang hayop tulad ng pusa at aso. Gayunpaman, dahil ibang kapaligiran ang Dao Marshall Saintland, iba ang mga pusa at aso doon sa mga mortal continents. Ang mga pusa ay kasing laki ng mga adult na aso sa mortal continents habang ang mga aso ay kasing laki ng mga tigre sa mortal continents. Gayunpaman, ang mga pusa at asong ito ay tila masunurin sa paligid ng batang babae. Nakahiga doon, pinayagan nila ang maliit na batang babae na sumakay sa kanila bago sumakay sa kanya para sa isang masayang biyahe. Ay ito. Nang makita ito, natarante si Alvin. Kahit papaano, nakatayo ngayon si Ron sa tabi ni Alvin. Nakatingin sa maliit na batang babae na nakasakay sa isang napakalaking aso habang tumatawid ito sa malaking patio, sinabi niya na may masalimuot na tingin, ang likas na talento ni Tintin sa beast taming ay higit pa sa akin. So, lumalabas na gifted talaga siya sa beast taming. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Hindi katakataka na ang isang maliit na batang babae na tulad ni Tintin ay talagang magagawa ang ilang mga pusa at aso na maging masunurin. Talagang taglay niya ang likas na talento ng isang beast tamer kung tutuusin. Noong una, inakala pa niya na ang mga pusa at aso ay pinalaki ng sambahayan ni Ron, ngunit ngayon ay napagtanto niyang lahat ito ay mga mababanges na hayop. Brother Alvin, gusto kong gawing beast tamer si Tintin, same time na sinabi ni Ron kay Alvin, talagang taglay niya ang likas na talento nito at ayaw kong maibaon ang kanyang talento ng ganoon lang. Big Brother Hong, wala akong tutol.
Okay lang ako sa kahit ano basta't masaya siya, sagot ni Alvin, sana lang ay manatiling walang malasakit siya nang walang kahit isang pag-aalala na tulad nito magpakailanman. Hindi mahalaga sa akin ang lahat. Oo, sang-ayon ni Ron. Big Brother Hong, aalis ako sa loob ng 3 buwan. Bago ako umalis sa Mount Hill City, bibisitahin ko kayong lahat upang magpaalam. Sa panahong ito, ilalagay ko ang aking puso at kaluluwa sa paglinang, sabi ni Alvin kay Ron na nagpakita rin ng kanyang pangunawa. Alam niyang makalipas ang 3 buwan, aalis si Alvin sa Mount Hill City upang makibahagi sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect. Bilang kapatid ni Alvin, syempre, umaasa siya na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Matapos makabalik si Alvin sa City Governor's Estate, isinasawsaw niya ang kanyang sarili sa paglilinang ng higit pa. Medyo minamaliit ko ang Perfection Mortal Shedding Stage. Ang kahirapan sa pagpasok sa Perfection Mortal Shedding Stage mula sa Mastery Stage ay tila higit sa 2 beses na mas mahirap kaysa sa pagpasok sa Mastery Stage mula sa Intermediate Stage. Sa orihinal, binalak ni Alvin na makapasok sa Perfection Mortal Shedding Stage bago siya pumasok sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Perfection Mortal Shedding Stage ay hindi isang bagay na simple. At least, minaliit niya ang kahirapan sa pagpasok sa Perfection Mortal Shedding Stage. Sa patuloy na paglipas ng panahon, 1 taon na siyang nagil-inang sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ngunit hindi pa siya nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Hindi lang iyon, ang tunay na enerhiya sa dagat chi sa kaibuturan ng kanyang mga kilay ay naipon na ngayon at naging 2 katlo na ang laman. Kailangan pa niya ng pangatlo bago punuin ang chi ng true energy. Ang 1 taon sa loob ng ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 4 na buwan sa labas. May 1 buwan na lang bago maganap ang entrance assessment ng Moon Illumination Sect. Ang desperasyon ay tumago sa espasyo ng oras. Kahit papaano, 1 pang 20 kakaibang araw ang lumipas. Sa wakas ay naabot na nina Alvin, Arnold, at Lex ang araw na dapat silang umalis sa Moon Illumination Sect. Kinaumagahan, tinawagan ni Clark sina Alvin, Arnold, at Lex at sinabi sa kanila saglit. Humanda ka. Aalis tayo ng madaling araw bukas. Walang gaanong dapat ihanda si Alvin. Dahil aalis na siya kinabukasan, umalis siya sa City Governor's Estate at pumunta sa bahay ni Ron bago gumugol ng araw na kasama si Tintin. Hanggang sa sumapit ang gabi ay tuluyan na siyang naghanda para bumalik. Tintin, pupunta ako bukas sa malayong lugar at babalik lang ako para makita ka pagkatapos ng ilang sandali, okay? Sinabi ni Alvin sa batang babae. Pakiusap bumalik ka ng mas maaga, kuya. Mas mature na siya ngayon kaysa dati. Kung ito pa ang kanyang mas bata, matagal na siyang umiyak at magtantrum. Sige. Tumango si Alvin. Pagkatapos tapikin ang ulo ni Tintin, tumingin siya kay Ron at sa asawa. Kuya Hong, sister-in-law, iiwan ko si Tintin sa pangangalaga mo. Huwag kang mag-alala. Tumango si Ron at ang kanyang asawa. Brother, magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay. Naniniwala ako na sa iyong likas na talento, hindi ka magtatagal upang iukit mo ang iyong sariling landas sa Moon Illumination Sect, tawag ni Ron. Kinaumagahan, habang nababalot ng hamog ang bukang liwayway, pinangunahan ni Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, sina Alvin, Arnold, at Lex upang lumipad palabas ng lungsod. Pagkatapos nilang umalis sa Mount Hill City, hindi na sila pinaghigpitan ng flight prohibiting formation, kaya nagawa nilang lumipad mag-isa. Bumubuntot sila sa likod ni Clark habang patungo sila sa Moon Illumination Sect. Hindi nagtagal, napansin ni Alvin na kahit umasa siya sa kanyang malupit na lakas at true energy sa kanyang katawan para lumipad, nagawa pa rin ni Lex na habulin siya at si Arnold. Lex, kailan ka pa nakagawa ng tagumpay sa Perfection Mortal Shedding Stage? 1 buwan lang ang nakalipas. Si Lex ay tumawa ng napakatalino. Si Clark at Arnold ay tila hindi nagulat dito. Ito ay maliwanag na alam na nila ang tungkol dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, maaari tayong magkaroon ng kaunting labanan sa isa't isa, panunukso ni Alvin. Senior Brother Darfield,
hindi ko kayang talunin si Senior Brother Arnold, hayaan mo na lang kayo, sagot ni Lex na may malungkot na ekspresyon. Ngayong umalis na si Loki, si Alvin ay naging dakilang Senior Brother. Siyempre, kahit na hindi umalis si Loki, tinuturing pa rin nina Arnold at Lex si Alvin bilang kanilang dakilang Senior Brother. Alam nila kung paano hindi papayag si Clark na maganap din ang labanan sa pagitan nina Alvin at Loki. Naunawaan nila na ito ay dahil ang kanilang guro ay nag-aalala na si Loki ay hindi katugma kay Alvin. Dahil kailangan niyang alagaan si Alvin at ang dalawa pa, sadyang bumagal si Clark. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating na sila sa Moon Illumination Sect. Pagkatapos nating tumawid sa bulubundukin sa harapan, makikita natin ang Moon Illumination Sect, sabi ni Clark sa kanila habang nakatingin sila sa bulubundukin na nakaunat na parang isang mahabang, gumagapang na dragon. Nabalik sa realidad ang tatlo nang magising sila mula sa kanilang paglipad na pagkatulala. Nang marinig iyon, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata patungo sa harapan. Sa isang sulyap lang, wala siyang gaanong makita, ngunit nang simulan niyang paandarin ang kanyang kaliwang mata, ang strange pupil, mabilis niyang nakita ang isang malaking gate ng monasteryo sa hindi kalayuan sa likod ng bulubundukin na tila hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Sa itaas ng tarangkahan ng monasteryo ay may larawang inukit ng napakagandang kaligrafya ng 3 salita, Moon Illumination Sect. Nang malapit nang tingnan ni Alvin ang Moon Illumination Sect, isang masayang bulalas ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nagtagumpay ako. Masasabi niyang boses ito ni Elder Hal. Elder Hal, ano ang nagtagumpay ka? Natigilan si Alvin. Matagumpay kong napino ang dugo ng dragon ng Little Devil Dragon na iyon. Tuwang-tuwa ang tugon ni Elder Hal. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, tila may naalala si Alvin habang ang kanyang mga mata ay nagliwanag at ang kanyang paghinga ay naging mabilis dahil sa kanyang pananabik. Elder Hal, matagumpay mo bang napino ito? Ang boses ni Alvin ay puno rin ng sigasig. Siyempre, matutuwa siya. Sinabi sa kanya ni Elder Hal 3 buwan na ang nakakaraan kung ano ang ipinahihiwatig ng dugo ng dragon ng 5-clawed Divine Dragon. Ang Divine Dragon Phenomenon. Tumibok ang puso ni Alvin. 1422. 3 buwan na ang nakararaan, sadyang tinanong ni Alvin si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, tungkol sa Martial at Dow Cultivator sa St. Rudiment Stage. Ayon kay Clark, tanging true energy lamang ang mapapabuti sa early and intermediate stage ng St. Rudiment Stage. Ang aktwal na pagbabagong anyo ay magaganap lamang kapag ang isa ay umabot na sa Mastery Stage. Ang isang tao sa Mastery St. Rudiment Stage ay makakapagcast ng True Energy Consolidated Weapon Technique at kapag nakikipaglaban siya sa ibang tao, magagawa niyang pagsamasamahin ang Relic Phenomenon gamit ang bahagi ng kanyang True Energy para atakihin ang kabilang partido tulad ni Skyler, ang Inner Court Disciple ng Moon Illumination Sect, na pumunta sa City Estate ng Mount Hill noong nakalipas na 6 na buwan. Sa oras na iyon, ginamit niya ang kanyang true energy sa isang higanteng martilyo na isang relic phenomenon. Kung hindi niya ginamit ang kanyang relic phenomenon, si Clark, na nasa intermediate stage ng St. Rudiment Stage, ay malamang na napigilan pa rin ito ng ilang sandali. Sa sandaling ilabas ang relic phenomenon, si Clark ay naging ganap na walang kapangyarihan kaagad. Ang eksenang iyon ay malalim pa rin ang nakaukit sa isipan ni Alvin. Nang bumagsak ang relic gigantic hammer phenomenon na iyon, para itong isang malaking bundok na gumuho at kayang pigilan ang lahat. Ang True Energy Consolidated Weapon ay isang teknik mula sa Mastery St. Rudiment Stage. Kapag ang isa ay nakapasok na sa Perfection St. Rudiment Stage, ang isa ay makakabisado ng isa pang bagong teknik, ang True Energy Consolidated Beast. Kapag ang isang tao ay sumanib sa asensya ng dugo ng isang mabangis na hayop o isang Saint Beast, magagawa ng isang tao na pagsamahin ang kababalaghan ng kabangisan ng Saint Beast gamit ang kanyang true energy pagkatapos niyang makapasok sa Perfection Saint Rudiment Stage. Ang phenomenon na iyon ay kilala bilang Variant Beast Phenomenon. Kung ang isang tao ay nagawang sumanib sa asensya ng dugo ng isang makapangyarihang mabangis na hayop o isang Saint Beast, ang Variant Beast Phenomenon na pinagsama ng isa ay magiging kasing lakas.
Tanging isang buhay na mabangis na hayop o Saint Beast ang magkakaroon ng asensya ng dugo. Kung ito ay patay na, ang asensya ng dugo ay sumanggaw at maglalaho ng walang bakas. Noong panahong iyon, nang patayin ni Alvin ang 5-clawed Devil Dragon, hindi niya alam na may ganoong bagay na nauukol sa stage ng Saint Rudiment, kaya hindi niya naisip na kunin ang asensya ng dugo nito. Siyempre, hindi ibig sabihin na tiyak na makukuha niya ito kahit na gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay salamat sa Devil Seal Tablet na nagawa niyang patayin ang 5-clawed Devil Dragon sa napaka-kritikal na sandali. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong kunin ang asensya ng dugo mula sa 5-clawed Devil Dragon. Sa kabutihang palad, si Elder Hal ay may paraan ng pagpino ng regular na dugo sa 5-clawed Devil Dragon upang maging blood essence. Kung hindi, napalampas ko na ang pagkakataong ito. Lihim na nagpapasalamat si Alvin. Kahit na si Elder Hal ay isang 3-legged golden crow, ang banal na sunbird ng sinaunang mitolohiya mula sa nakaraang buhay ni Alvin, hindi niya alam ang tungkol sa True Energy Consolidated Beast technique na ito sa mundong ito dahil ang bawat mundong planeta ay may kanya-kanyang pamamaraan ng paglilinang. Nang malaman niya ang tungkol dito, ipinaalam niya kay Alvin na gagawin niyang asensya ng dugo ang ordinaryong dugo ng 5-clawed Devil Dragon. Sa katunayan, pagkatapos malaman ni Alvin na ang teknik ng isang Perfection Saint Rudiment Stage Powerhouse ay nauugnay sa asensya ng dugo ng isang mabangis na hayop o isang Saint Beast, nakaramdam siya ng kaunting depresyon. Ito ay dahil bagamat nasa kanya ang katawan ng 5-clawed Devil Dragon sa kanyang pag-aari, wala man lang siyang asensya ng dugo nito. Kung sumanib siya sa blood essence ng 5-clawed Devil Dragon, magagawa niyang pagsamahin ang Divine Dragon Phenomenon upang labanan ang kanyang kaaway kapag pumasok siya sa Perfection Saint Rudiment Stage. Higit pa riyan, ito ay isang 5-clawed Divine Dragon para sa kabutihan. Hindi niya maiwasang matuwa sa iniisip pa lang. Ito ay isang magandang bagay na si Elder Hal ay may paraan upang mailigtas ang sitwasyon. Kung hindi alam ni Alvin kung gaano siya panghihinaan ng loob. Sa ngayon, sa sandaling marinig niya na matagumpay itong napino ni Elder Hal, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pananabik. Ito ay, walang duda, kapanapanabik na balita. Maaapektuhan nito kung gaano kalayo ang mararating ng kanyang lakas sa hinaharap. Parang nakikita na niya kung paano niya pagsasamahin ang 5-clawed Divine Dragon Phenomenon para labanan ang kanyang kaaway. Ayon kay Teacher, bukod pa sa pagkakaroon ng hugis at espiritu, ang Variant Beast Phenomenon na pinagsama ng isang Perfection Saint Rudiment Stage Powerhouse ay magkakaroon pa ng puwersa. Kung pagsamahin ang 5-clawed Divine Dragon Phenomenon, hindi ba magkakalat ang ibang ordinaryong Variant Beast sa sandaling makita nila ang husay ng dragon? Naisip ito ng pangalawang Alvin, halos nanginginig siya sa pananabik. Elder Hal, pakitago muna ang blood essence ng 5-clawed Devil Dragon. Kukunin ko lang ito sa iyo pagkatapos kong mapunta sa Moon Illumination Sect. Bagamat nangangati siyang sumanib kaagad sa asensya ng dugo ng 5-clawed Devil Dragon, pinigilan pa rin niya ang pagnanasa sa kanyang puso dahil wala nang silbi para sa kanya na maging ganoon kadesperado sa ngayon. Malayo pa siya sa pag-access sa Perfection Saint Rudiment Stage. Nang bumalik siya sa realidad, napansin niyang nasa malapit na siya sa gate ng monasteryo ng Moon Illumination Sect. Nakikita niya na ang tanawin sa likod ng gate ay ganap na pininturahan ng ambon at hamog na nagbigay daan upang wala silang makita. Pagkarating sa harap ng gate ng monasteryo ng Moon Illumination Sect, sinenyasan ni Clark si Alvin at ang dalawa pa bago bumaba. Kailangan nating maglakad sa gate ng monasteryo. Sumunod din si Alvin at ang dalawa pang iba at bumaba rin. Sa patnubay ni Clark, nakarating silang tatlo sa tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect ngunit hinarang sila ng dalawang disipulo ng Moon Illumination Sect na nagbabantay sa gate. Kumuha ng order token at iwinagayway ito sa harap ng dalawang disipulo ng Moon Illumination Sect. Inihayag ni Clark, "Ako, ang City Governor ng Mount Hill City, ay narito kasama ang mga kabataang talento mula sa Mount Hill City upang sumali sa entrance assessment na gagawin ng sekta bukas." Maliban sa mga salitang City Governor of Mount Hill City at Outer Court Deacon na nakasulat sa order token, ang pangalan ni Clark ay nakalimbag din dito.
Oh, si Deacon Fang. Nang makita ng dalawang disipulo ng Moon Illumination Sect ang order token, ngumiti sila at tinanggap kaagad si Clark. Bagamat walang gaanong kapangyarihan ang diakono sa labas ng korte sa loob ng sekta, dalawa pa rin silang mga alagad sa labas ng hukuman, kaya't hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat sa harap ng isang diakono sa labas ng hukuman. Bukas lang magaganap ang entrance assessment, kaya magpahinga ka ngayon at matulog ng mahimbing para gumaling at ma-build up ang iyong energy para makapag-perform ka sa entrance assessment bukas. Pinangunahan si Alvin at ang dalawang iba pa habang naglalakad sila papasok, sinabi ni Clark sa kanila, dahil sa lakas sa loob ninyong tatlo, hindi mahirap para sa inyo na makapasa sa entrance assessment at maging mga alagad sa labas ng korte ng sekta. Hindi nagtagal, dinala sila ni Clark sa peripheral area ng Moon Illumination Sect Estate. May mga simple at maruruming bahay na partikular na itinayo para sa mga sumama sa entrance assessment para manatili. May isa pang hanay ng mga bahay na tila mas maluwag at maluho, ngunit ang mga bahay na ito ay mas kaunti kumpara sa mga bahay na iyon. 18 lang sila. Matapos mahanap ni Clark ang person in charge at magparehistro sa kanya, nakakuha siya ng 4 na occupancy placards para sa 4 na bahay. Ang occupancy placard ay isabit sa pinto. Ang salitang "tinirahan" ay nakasulat dito na nagpapahiwatig na ang partikular na bahay ay inookupahan upang ang ibang mga tao ay hindi makapasok dito nang hindi sinasadya. Habang sumilip ang isang iglap sa mga mata ni Lex, nagtanong siya sa malalim na boses, "Guro, sasali ba si Loki sa entrance assessment bukas?" Dahil naging disipulo na siya ni Rohan, hindi na niya kailangan pang sumali sa anumang assessment. Bukod doon, makapasok pa siya sa sekta sa loob ng korte at maging disipulo sa loob ng korte sa ilalim ng rekomendasyon ni Rohan. Kahit na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang maganap ang insidente ng pagtataksil kay Loki, ang ilang kakaibang emosyon ay makikita pa rin sa mukha ni Clark. Taksil. Galit na dumura si Lex. Lex. Kumunat ang noo ni Clark. Okay lang kung sasabihin mo ito sa iyong sarili kapag nakapasok ka na sa Moon Illumination Sect, ngunit tandaan, kung sasabihin mo ito ng malakas, hindi ka papakawalan ng mga tao ni Rohan ng ganoon kadali. Hindi pinapayagan ng sekta na magpatayan tayo, kaya bakit ako, Lex, ay dapat matakot sa kanila? Pumikit si Lex sa kanyang mga mata na kasing laki ng mga platito. Lahat, siguraduhing manatiling mahinahon hanggat maaari pagkatapos na pumasok kayong tatlo sa sekta. Kung nakita ng mga tao ni Rohan na kayong tatlo ay hindi nababagabag, o kung sa tingin nila ay boring kayo, pagkatapos ay iiwanan kanila, mataimtim na sinabi ni Clark sa kanila, hindi ko nais na lumikha ng malaking problema para sa inyo dahil sa akin. Ang pansamantalang pagpaparaya ay pinakamainam para sa mas magandang bukas. Kung gusto nating maghiganti para sa ating guro, kailangan muna nating maging mas makapangyarihan. Kung hindi, mabubuli lang tayo ng iba, bulong ni Arnold. Tama, nagpahayag si Clark ng buong pagsang-ayon sa mga salita ni Arnold. Nakatayo sa gilid, hindi nagkomento si Alvin. Ang kinang na nagniningning sa kanyang mga mata ay mahirap bigyang kahulugan. Pagpaparaya. Unti-unting sumili ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Inilagay ni Alvin ang "tinirahan" na placard ng occupancy sa labas ng silid. Dahil siya ang pinakamaagang dumating, lahat ng mga bahay ay bakante pa rin, kaya pumili siya ng isang bahay na may pinakamagandang posisyon at pinakamahusay na daloy ng hangin. Ang bahay na tinutuluyan ni teacher ay iba sa atin. 18 bahay. Maaari ba silang tumutugma sa 18 gobernador ng lungsod sa ilalim ng utos ng Moon Illumination Sect? Matapos walisin ang isang sulyap sa 18 maluluwang na bahay, bumigat ang puso ni Alvin habang siya ay nag-isip sa sarili. Sa sandaling iyon, maging si Clark, Arnold, o Lex, lahat sila ay isa-isang pumasok sa kani-kanilang bahay at isinara ang kanilang mga pinto. Sa pamamagitan ng "tinirahan" na placard na nakasabit sa kanilang mga pintuan, nilinaw nilang okupado na ang mga bahay na kanilang kinaroroonan. Binuksan din ni Alvin ang kanyang pinto at pumasok sa kanyang bahay. Ang bahay ay simple at pagod. Maliban sa isang maliit na kama na halos hindi kasya sa kanya, wala nang iba sa kwarto.
Maliwanag na ang bahay na ito ay mas magulo pa kaysa sa mga kahoy na bahay na tinuluyan ng 13 gangsters ng latent Dragon Camp sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Gayunpaman, hindi ito ikinabahala ni Alvin. Kung ikukumpara sa sobrang karumal-dumal na kalagayan na kanyang nanatili noon sa kanyang nakaraang buhay, ito ay parang langit na. Matapos isara ang pinto, maingat na siniyasat ni Alvin ang bahay at napansin niya na ang bahay ay hindi ganap na hindi tinatabla ng hangin. Maaaring umihip ang hangin anumang oras sa bawat sulok ng bahay. Sa kasong ito, mahihirapan akong itayo ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, naisip ni Alvin sa sarili. Hanggat may hangin, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay maaapektuhan at siya ay mapapaalis dito. Mabuti kung ganoon. Dahil isang araw lang ito, maaari na akong magtanim sa labas, naisip ni Alvin sa sarili. Hanggat nakapasa siya sa entrance assessment ng Moon Illumination Sect kinabukasan, siya ay magiging outer court disciple ng Moon Illumination Sect. Kung kaya niya, maaari siyang manatili sa standalone na maliit na bakuran sa labas ng court. Ang dahilan na, kung siya ay may kakayahan, ay ginamit sa kontekstong iyon ay dahil ang mga kondisyon ng pamumuhay ng alagad sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect ay nahahati sa iba't ibang grado at ranggo. Sinabi sa kanila ni Clark ang tungkol dito sa paglalakbay noon. Kung ang kakayahan ng isang tao ay sapat na malakas, kung gayon ang isa ay maaaring manatili sa mas mahusay na mga kondisyon. Bagamat hindi pa ako nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage Perfection Stage, ang true energy na nakaimbak sa aking chi ay halos puno na ngayon. Sa tulong ng aking 52 Saint Veins, mapapakilos ko kaagad ang lahat ng aking true energy. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Kahit na ang isang tao sa Mortal Shedding Stage Paramount Stage ay hindi nangangahulugang malalampasan ako pagdating sa ganito. Higit pa rito, nilinang ko rin ang aking diskarte sa depensa, ang silver shirt, hanggang sa pinakamataas na antas, ang impeccable level. Sa lakas ko ngayon, bagamat nakapasok pa ako sa Mortal Shedding Stage ng Mortal Shedding at Paramount na Stage Perfection Stage, kaya ko nang ma-overpower ang stage na Mortal Shedding Stage at daigdig na stage ng stage, kaya ko na mga magsasaka. Tiwala si Alvin tungkol dito. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw at nagulat siya. Kasabay nito, isang bagzo ng hangin ang dumaan at nagpabalik sa kanya sa realidad. Seryoso agad ang mukha niya. Ang malakas na kalabog ay nagmula sa isang taong sumipa sa pinto habang ang hangin ay pinalipad ng pinto na sinipa. May nagbukas pa lang ng pinto ng bahay ni Alvin. Kasabay nito, isang masungit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Ito ay isang boses na nakakaakit sa tenga. Anak, nagustuhan ko ang bahay na ito, kaya mas mabuting magsisiksikan ka na. 1423. Habang si Alvin ay time na naglalakad palabas ng bahay, nakita niya ang isang mapagmataas na binata na nakatayo sa pasukan ng kanyang bahay sa unang tingin. Mukhang siya na ang pinakamalakas na tao sa mundo. Narinig ni Clark, ang city governor ng Mount Hill City, Arnold, at Lex ang kaguluhan ng lumabas ng bahay si Alvin, kaya lumabas sila para tingnan kung ano ang kaguluhan. Isang medyo may edad na lalaki at 3 binata ang sabay na lumabas. Sila ay walang alinlangan na estranghero kay Alvin. Gayunpaman, hindi napunta sa kanila ni Alvin ang kanyang atensyon. Nakatingin siya sa mayabang na binata sa kanyang harapan. Nararamdaman mo ang isang pakiramdam ng tagumpay para sa pagsipa sa pintuan ng aking bahay upang mailabas ako, hindi ba? Isang malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagtatanong siya sa kanyang malalim na boses. So what if I do? Are you trying to go against my will? Ako, Joyce, will. Napangiti ang binata na tinawag ang kanyang sarili na Joey habang nakahawak sa kanyang ulo na parang haring nakikipag-usap sa isang magsasaka. Nagsalita siya sa isang mapagpakumbaba na tono, kung ako sa iyo, aalis ako dito sa halip na magsalita ng walang kaparirikon. Ang paraan ng pagtingin ni Joey kay Alvin ay puno ng pang-aalipusta habang nagsasalita siya. Ito ay isang kahihiyan para sa iyo na manatili. Nagbulungan ang 3 pang binata. Malinaw na nanggaling sila sa parehong lungsod tulad ng ginawa ni Joey. Parang nag-iisa si senior brother Joey kahit saan siya magpunta.
Tama. Palagi namang ganito ang ugali ni Senior Brother Joey kahit noong nasa Jarlan City pa siya. Hindi ko inaasahan na mananatili siya sa dati kahit na nandito siya sa Moon Illumination Sect. Hindi ba siya natatakot na malagay niya ang sarili niya sa hindi kanais-nais na sitwasyon para sa pag-uugaling ganito? Ilagay ang sarili sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Minamaliit mo si Senior Brother Joey. Siya ang isang henyo sa mga nakababatang henerasyon sa paligid ng mga hangganan ng Jarlan City. Nakapasok siya sa Paramount Mortal Shedding Stage noong siya ay 38 pa lang. Cardo Driscoll. Tumingin si Clark sa nasa malapit na lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabi habang nakakunot ang noo, hindi ba't sobra-sobra itong disipulo mo? Hindi ko akalain na nasaktan siya ng aking disipulo. Si Cardo ay ang City Governor ng Jarlan City. Ang Jarlan City ay isa sa 18 lungsod sa ilalim ng pamamahala ng Moon Illumination Sect at nasa parehong ranggo sa Mount Hill City. Ang estate ng gobernador ng lungsod ng Jarlan City ay isa ring 8th rate na puwersa na nagmamay-ari ng reserbang 8th grade origin stone. Clark, narinig kong kinuha ni Elder Rohan ang iyong pinakakahanga-hangang disipulo, si Loki, bilang kanyang direktang disipulo. Congratulations sa iyo! Sa pambihirang relasyon na iyon, sa palagay ko kung ano man ang mga pag-aalinlangan mo kay Elder Rohan ay naipagkasundo na ngayon. Walang pigil na sabi ni Cardo. Habang ngumingiti siya, wala siyang pakialam kay Clark na unti-unting nagiging solemna ang mukha. Interesado lang si Joey na makipag-sparring kasama ang iyong disipulo. Dahil nandito ang mga tao mula sa dalawang lungsod, hindi ba ito ang pinakamagandang gawin para mawalan ng oras? Nananatili ang ngiti sa mukha ni Cardo. He was totally hiding a dagger behind his smile. Clark, huwag mong sabihin sa akin na iisa lang ang disipulo mo na si Loki. Ang mukha ni Clark ay naging mas solemna habang ang paraan ng pagtingin niya kay Cardo ay naging mas mabangis at mas mabangis. Gayunpaman, si Cardo, na hindi pa nakakasama ni Clark, ay hindi pinansin ang hitsura sa kanyang mukha. Nang makita na ang atensyon ni Alvin ay nananatili kay Cardo at sa tatlo pang binata mula sa Jarlan City, umasim ang mukha ni Joey habang sumisigaw, nakikipag-usap ako sa iyo, ikaw na basura. Hindi mo ba ako narinig? Sino ang basurang tinatawag mo? Kalmadong tanong ni Alvin nang matapos magsalita si Joey. Malamig ang tono niya. Tinatawag ka. Tumugon si Joey sa pamamagitan ng likas na galit. Kaya tumatawag sa akin ang isang basura. Tiningnan ni Alvin si Joey at seryosong tumango. Haha. Senior Arnold, narinig mo ba iyon? Inamin lang ng brat na iyon na isa siyang basura. Napatawa ng malakas si Lex. Binasag ng kanyang baliw na tawa ang katahimikan. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng mga labi ni Arnold. Ang tatlong binata mula sa Jarlan City ay tumingin kay Joey na medyo alanganin. Patay na ang batang ito. Gayunpaman, may simpatiya sa kanilang mga mata nang sumulyap sila kay Alvin. Tila nakikita nila siyang pinahihirapan ni Joey. Clark, itong direktang disipulo mo ba ay magaling lamang sa mga salitang baluktot? Napatingin si Cardo kay Clark habang nanunuya. Sa tingin ko ang disipulo mo ang walang tigil sa pagsasalita mula pa noong una hanggang ngayon, pangiinis sa kanya ni Clark. Ang mukha ni Cardo ay naging solemna at pagkatapos ay tumingin siya kay Joey habang nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Joey, turuan mo ng leksyon ang batang ito. Sa pagkakaalam ko, sa mga disipulo ni Clark, si Loki lang ang nakalusot sa Paramount Mortal Shedding Stage, ngunit tiyak na hindi ka makakasama nitong si Elder Rohan. Brat, nagdadala ka ng kamatayan sa iyong sarili. Si Joey, sa kabilang banda, ay sa wakas ay nag-react matapos marinig ang True Energy Voice Transmission ni Cardo. Siya ay galit na galit habang siya ay sumugod patungo kay Alvin sa isang iglap. Sa sandaling iyon, kumalat ang True Energy sa buong katawan ni Joey na parang nagsuot siya ng layer ng Asher coat. Kahit saan siya dumaan ay tila nagiging alon ng dagat na humahampas kay Alvin. Kaharap si Joey na mabangis na lumalapit sa kanya, walang intensyon si Alvin na umiwas.
Sa halip, tumayo siya sa kinatatayuan niya habang ang mukha niya ay ayos na gaya ng dati. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang mukha na iyan. Mukhang nananakot si Joey nang makita niyang hindi kumibo si Alvin. Hinampis niya ang kanyang palad patungo sa kanya na parang dinidiin siya ng Five Fingers Mountain. Ang dumadagandong na airwaves na nagmula sa palad ni Joey ay yumanig sa mga bulaklak at halaman kahit 10 metro ang layo. Sa wakas ay gumalaw si Alvin habang malamig siyang nanunuya. Habang umiikot ang 52 Saint vein sa kanyang katawan, ang true energy ay naglakbay mula sa kanyang cheesy patungo sa kanyang braso sa isang mapanirang paraan. Inatake niya ang kanyang palad na may mga sinag na pilak na nakasisilaw mula rito. Nakipaglaban sa kanyang palad sa isang tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Siya ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Cardo habang nasaksihan niya iyon. Naisip niya na ang brat na ito na nakasuot ng purple mula sa Mount Hill City ay nag-overestimate sa kanyang sarili. Akala ba niya ay siya si Loki? Bang! Habang sumasabog ang isang malakas na kalabog, ang palad ni Alvin ay bumangga sa palad ni Joey. Isang laganap na airwave ang tangay ng dalawang palad bilang sentrong punto nito na tila bumubulusok na umihip ang malakas na hangin. Sabay na napaatras ang dalawa sa isang iglap. Si Alvin ay umatras ng 5 hakbang habang si Joey ay umatras ng 4 na hakbang. No wonder ang yabang niya. Kaya, siya ay lubos na makapangyarihan sa kanyang sarili. Nagulat si Joey kay Alvin, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang mukha ang pang-aalipusta. Papatunayan ko sa inyo na kayong mga taga Mount Hill City ay nakatakdang mapasailalim sa mga paa ng aking mga kababayan sa Jarland City. Isang espada ang lumitaw sa kamay ni Joey nang matapos siyang magsalita. Halata na gagamit siya ng Saint Weapon para matapos ito. Ha! Ang 4 na taga Jarland City ay namangha sa maliit na impact ng banggaan ng mga palad nina Alvin at Joey. Silang 3 naman na taga Mount Hill City, parang hindi man lang nagulat. Clark, hindi ko inaasahan na may kasama kang napakagandang henyo na martial cultivator simula nang umalis si Loki sa Mount Hill City. Tumingin si Cardo kay Clark at binato siya ng malamig na kumot, napansin ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit ang kakarampot na kakayahan na ito ay hindi makakatumbas para kay Joey. Ang pinakamahusay ni Joey sa kanyang swordsmanship. Pinakamahusay sa kanyang espada. Si Clark ay lihim na tumatawa. Naisip ba nitong si Cardo na si Alvin ang pinakamagaling sa kanyang palad? Bagaman mayabang si Joey, talagang makapangyarihan siya. Parehas siyang kapareha para kay Loki na nakilala ko kalahating taon na ang nakalipas. Ang pag-atake na naglalaman ng 80% ng aking lakas ay nagdulot lamang ng simoy. Lihim na nagulat si Alvin. Sa pamamagitan ng banggaan ng mga palad kanina, natitiyak niya na nang hindi gumagamit ng anumang armas o gumaganap ng anumang mga diskarte sa Saint Grade Martial Tactic, ang pinakamagandang resulta na makukuha nila ni Joey ay isang patas na laban. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Gayunpaman, natutuwa siyang makita si Joey na naglalabas ng isang Saint Weapon sa pag-aasang matalo siya gamit iyon. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang sandata ang pangunahing dahilan kung bakit kumpiyansa siyang matatalo ang maraming Paramount Mortal Shedding Stage Martial Cultivators at Dao Cultivators. Upang maging tumpak, ang kanyang sandata ay ang Sun Shooting Bow. Kahit na ang Sun Shooting Bow ay hindi magpe-perform sa kanyang peak, hindi ito maikukumpara sa isang human rank Saint Weapon. Isang ugoy ng espada ang kailangan ko para talunin ka, basura ng Mount Hill City. Itinaas ni Joey ang kanyang espada sa bilis ng kidlat habang siya ay sumisigaw. Habang sumasabay ang kanyang katawan sa bilis ng kanyang espada, para siyang ethereal. Mahirap matukoy kung totoo ang kanyang pag-iral sa sandaling iyon. Kung saan man dumaan ang sinag ng espada ay tila namumukadkad na mga puting bulaklak, tila nakasisilaw at maganda. Plum Blossom Sword. Marahan na bamulong si Joey habang naglalabas ng mga sparks mula sa sword ray ng sword sa kanyang kamay. Ang mga spark ay mukhang plum blossom sa panahon ng malamig na taglamig.
Sila ay nakikipagkarera kay Alvin na parang langit na puno ng mga bituin patungo sa kanyang mahihinang bahagi ng katawan. Pag-synchronize ng body at arrow. Inilagay ni Alvin ang isang palaso sa isang busog at ipinutok ang palaso. Ang body and arrow synchronization ay parang naging lightning bolt na nagbigay daan sa kanya na iwasan ang sword skill ni Joey na parang isang piraso ng cake. Kasabay na Shadow Sword. Nagpatuloy sa pag-ungol si Joey habang hinahabol niya si Alvin na umiwas sa kanyang pag-atake. Ang espada sa kanyang kamay ay parang isang kaaway na imposibleng maalis. Hinding-hindi nito pababayaan si Alvin. Gayunpaman, iyon ay isang bagay na nangyari sa simula. Hindi nagtagal, nagawa ni Alvin na makalayo. Nawala siya ni Joey pagdating sa bilis ng body movement technique. Ay hindi. Sa pagsaksi nito, si Cardo na puno ng kumpiyansa ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Naisip niya noong una na dahil nawala ang Mount Hill City kay Loki, walang makakapantay sa disipulo niyang ito. Hindi niya inaasahan na ang Mount Hill City ay magkakaroon ng ganoong kakaiba sa kanila mula nang mawala sa kanila si Loki. Sa mundo ng martial arts, halos walang hindi magagapi na depensa. Tanging ang Katulin ay hindi matatalo. Nabasag ng Katulin ang libu-libong mga diskarte. Bilang city gobernador ng Jarlan City, paanong hindi niya malalaman ang kahalagahan ng bilis? Nasa panganib si Joey. Tumingin muli si Cardo kay Clark, hindi niya maiwasang magkaroon ng inggit sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung ano ang ginawa ni Clark upang maging karapat-dapat kay Loki noong una at para maalis si Loki sa kanya. Maaari kaya ang Mount Hill City sa ganitong nakakabaliw na swerte? Klang. Emph. May masamang pakiramdam si Cardo at nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang tunog ng nagbabanggaan ng mga sandata na sinamahan ng malalim na daing. Nang bumalik siya sa katinoan, napagtanto niya na ang kanyang alagad, si Joey, na ipinagmamalaki niya, ay natalo ng binatilyong iyon na nakasuot ng lila. Ibinaril ni Alvin ang espada sa kamay ni Joey gamit ang isang palaso. Hindi lang iyon, ang bowstring sa kamay ni Alvin ay nakalagay na ngayon sa harap mismo ng leeg ni Joey. Sa sandaling mabunot ni Alvin ang bowstring, ang ulo ni Joey ay tiyak na mahihiwalay sa kanyang katawan. Huwag kang magpakitang gilas kapag wala kang kakayahan. Sa tingin mo ba mapapatunayan mo kung gaano kakalakas sa pamamagitan ng pag-uudyok sa akin para makuha ang atensyon ng iba at pagkatapos ay talunin ako? Iyan ba ang magpapakain sa iyong pride? Si Alvin ay tumingin ng masama kay Joey na tila nakakatakot at walang pigil na sinabi, sa totoo lang, kailangan kitang pasalamatan. Salamat sa pagpunta sa akin at binigyan mo ako ng pagkakataong magyabang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.